Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano yung unang hakbang sa paggawa ng incubator box para sa ating gagawing DIY incubator. Okay, samahan nyo ako tapusin yung video na to. Let's go! So, hello guys, welcome back muli dito sa ating channel at nandito meron tayong inuumpisahan pa lang na incubator na order sa atin. Ngayon, ipapasilip ko ngayon yung paano ba ang itsura nito pag nagumpisa sa umpisa pa lang at saka yung mga sukat niya. Okay, ito ay merong capacity na 84 capacity sa setter at 80 sa hatcher. Okay guys, ngayon ito bali gumamit ako dito ng 1/2 undersize na 1/2 ito kasi ganito yung sukat dito sa amin dito sa Tacloban. Pag bumili ka ng 1/2 ganito, kulang siya lagi ng 2 mm. Yun daw yung ano nila, yun ang basihan ngayon pag bumibili ka na ng plywood, laging kulang ng 2 mm. Okay lang, sige na lang, wala namang ibang mas malapit dito ng mga binibilang ko. Depende naman yun kasi sa lugar, yung presyo at saka yung sukat niya, depende yun. Okay, bali yung lapad niya is sukatin natin. Ayan, meron tayong sukat na more or less 40. Ayan, more or less 40 cm at tapat na ba? Ayan, more or less 40 cm yung lapad, tapos yung haba niya papunta sa likod, ayan, meron siyang 50 cm, more or less 50 cm kasi nabawasan na ito ng 1 mm, more or less 1 mm sa ngipin ng aking jigsaw. Ayan, 50 cm. Tapos inaanohan ko pa siya para maging straight talaga, ginagamitan ko pa siya ng planer, yung mano-mano na planer. Okay, meron tayong dito 40 cm, tapos dito naman mula sa likod hanggang dito sa harap vice versa meron tayong 50 cm guys. Okay, ngayon yung tangkad naman niya, tangkad para yung iba na walang, yung mga hindi pa, never pa talaga gumawa ng incubator, meron na kayong guide kung ano yung sukat. Okay, kung medyo mas marami yun, pwede namang anuhin na lang, dagdagan yung tangkad niya, ito yung taas niya. Okay, bali meron tayong, ulitin ko lang meron tayong ano dito 50 cm, tapos yung width niya nasa 40 cm. Ngayon susukatin na natin yung tangkad niya. Okay, so mula dito sa baba na hindi ko mahawakan, ayan, ayan, okay, papunta dito sa taas nasa 87 cm siya, pero yung sukat ko lang talaga nito, ito yung dingding, nadagdagan na lang siya sa kanyang floor. Ayan, yung flooring niya. Okay, balik natin, ito ay nasa 85.5 lang marahil pag binawasan natin ng 2 cm sa 3/4 sa undersize na 3/4. Bali ito yung tangkad niya talaga, yung tatabasin yung siding ay nasa 85.5 lang or 85 kasi nadagdagan lang yung sukat niya dahil sa kanyang, ayan, yung flooring niya na 3/4 dito sa bandang ibaba. Okay,
Ngayon guys, yung sukat naman niya, ito yung dito yung ano natin, blower fan. Dito yung blower fan. Bali hindi pa ito natin nalagyan dito sa ibabaw ng top cover. Okay, ayan, sa ibabaw ng top cover meron pang wiring box. So sukatin muna natin kung ano yung sukat niya mula sa itaas papunta dito. Ayan, meron siyang, dito tayo sa ilalim, sa bandang ilalim. Ayan, 20 centimeters mula sa ibabaw papunta dito. 20 centimeters. Medyo kumapal lang siya kasi nga meron ng insulator foam. Ayan, meron ng insulator foam. Tapos dito, paano ko nakuha yung sukat mula dito papunta sa baba para makakuha ako ng 84 capacity kasama na yung hot share sa ilalim dito sa ibaba. Bali sa pagsusukat nito guys, yung distansya niya mula dito papunta sa baba, yun talaga yung nagdidikta kung ilang capacity yung magiging laman ng incubator natin. Okay, at meron tayong sinusundan dyan. Okay, may kukunin tayo. So ito yun guys, meron tayong tray, itong ating hatchery tray. Itong ating hatchery tray, huwag nyo nang pansinin, medyo sa ano to, sa delivery na sira siguro sa biyahe yan. Okay, itong hatchery tray natin meron siyang capacity na, bali ito ay isang 42 eager. Pag dalawa nito magiging 84 na yung capacity ng ating swing. Okay, bali kumukuha tayo ng sukat sa width nito at saka sa kanyang length mula sa harapan papunta sa likod. Nakabase yan dito. Tingnan natin dito. Ayan, so ganyan. Nandito yung ating tray. Ito yung ating tray. Mula dito, more or less 4 to 5 or hanggang 4 to 6 cm na allowance. Okay, kasi dadagdag pa yan dito sa aluminum na kanyang frame. Ayan, 4 to 6. Huwag tayong bababa sa 4 cm na allowance mula sa gilid ng dingding, kasi mababawasan pa yan ng aluminum at saka itong ating insulator foam na nilalagay. Okay, tapos dito naman sa likod at saka sa harap, yung design ko, mas malayo yung dulo ng tray sa dingding ng likod kisa sa dito sa harapan. Ayan, tingnan nyo. So ayan, kasi dito sa likod naglalagay pa tayo ng space para sa para sa ating motor, kasi dito ilalagay yung motor sa likod. Pakita ko yung sukat nito dito sa bandang likod. Okay, yung layo ng ating flooring ng ating dito sa taas, itong ating blower, bali dito yung lalagyan ng ating motor, synchronous motor. Ayan, yung layo niya edge to edge, ayan, dulo to dulo, ay nasa more or less 9 cm guys. Ayan, 9 cm. Ayan, tapos dito naman sa harap mas malapit siya, nasa 6.5 lang. Ayan, kita ba? Nasa 6.5 cm lang. Alam niyo kung bakit guys ganito, na mas malapit dito, kasi ang blower natin hindi naman siya sing lakas talaga ng jet engine. Okay,
Pag masyadong malayo itong wall na kung saan natin ilalagay yung ating blower, mas mahina na siya na yung pwersa niya hihina na bago pa makabangga dito sa ating pinto para bumaba dito sa pababa. Okay. Kaya kailangan itong ating blower, kung saan ilalagay yung blower natin dito sa butas na to, itong dingding na pagkakabitan ng blower fan ay dapat mas malapit sa pinto para mas madali niyang maabot yung pinto, bababa siya kagad. Okay? May puwersa pa yung pagbangga niya sa pinto ng ating incubator, yung hangin, diretso bababa. Tapos dahil medyo maiksi dito yung allowance, magkakaroon ngayon ng mas mataas na pressure kasi nga hindi masyadong maluwang. Pag bumangga siya dito, bababa siya. Ngayon sa likod naman dapat mas maluwag kaysa dito. Ang tendency kasi kapag dito yung maluwang at sa likod naman yung maiksi, pag bumababa na tong hangin na galing sa blower fan, agad siyang hihigupin doon pabalik. Hindi niya mararating yung ibaba, babalik na kaagad siya doon kasi matindi yung pressure na humihigop dito sa likod kapag masyadong maiksi yung space niya. Kaya dapat hindi siya bababa ng 9 cm sa likod. Dito okay lang, kahit ilagay lang natin sa 4 cm, mas maganda nga yun kasi nga kahit mag 4 cm pa tayo, mas malakas yung pressure. Kaya mas malaki ang posibilidad na aabutin niya hanggang dito sa bandang ibaba. Yun ang ano dito, yung logic nun. Pero iba naman ang pinag-uusapan pag masyado nang matangkad, lampas tao na yung laki. Iba na yun. Kailangan na natin ng mas malakas na blower doon. Yung ginagamit ng mga metal na exhaust fan, yun na yung gagamitin doon pag masyado nang matataas. Kasi nakadepende yung lakas at dami ng ating blower na i-apply, depende yun sa tangkad ng ginagawa nating incubator box. Ngayon kung ayaw naman natin ng medyo mahal na klase ng blower, pwede rin tayong magdagdag ng blower. Ngayon gagawa tayo ng paraan kung paano natin maimamount yung blower na pababa naman yung bunga ng hangin. Okay? Pakikiramdaman natin yung hangin na bumababa kung hanggang saan siya may pressure. Medyo may pressure pa. Tapos kung hanggang dito lang yung medyo malakas yung pressure, pwede tayong maglagay dito ng blower kabilaan na pababa naman yung buga ng hangin para masuportahan natin na bababa talaga siya bago bumalik pataas dito sa likod yung circulation ng hangin. And then bale yung kabuuan na niya, sukat, yung diskarte sa pagsusukat niya, hindi yan consistent mga idol. Nakabase yun dito sa ating tray lagi. Sa ating tray lagi tayo magbabase. Kaya hindi ako kampante na maglagay ng sukat kapag walang actual na tray. Pero nililista ko naman kasi matagal na tayo. Sobrang tagal na natin gumagawa nito. Nilista ko na lahat noon pa yung mga sukat ng tray. Kaya kahit maubusan ako ng tray, walang matira sa akin habang ino-order pa yung gagamitin sa ginagawang project ko ngayon, ay kaya ko pa rin magtabas ng para sa incubator box kahit walang tray. Kasi dito talaga nakasalala yon. Yung lapad niya, yung pag-incline niya, nakasukat din yan sa allowance. O, halimbawa itong ating ginagawang box ngayon, yung sukat niya sa kanyang inclination ay atin ding sinasama yan lagi sa ating pagsusukat sa kanyang vertical measurement. Okay, dito pag ganito yung allowance ko dito mula sa kanyang fulcrum, kung nasaan yung kanyang
tawag dito, yung bolts and nuts niya dito sa gitna. Halimbawa dito sa gitna, ayan, dito dyan banda yung kanyang bolts and nuts sa ating frame, kasi may frame pa itong ating tray. Yun ang swing natin. Mula dito sumusukat ako pag ganitong 42 capacity na na tray, sumusukat ako ng 17 cm mula dito sa kanyang fulcrum, dito sa may bolts and nuts pataas. Yun ang allowance ko para pag swing niya hindi babangga yung ating tray dito sa taas. Ayan, hindi babangga dito, para nag-allowance na siya. Nasa minimum 17 cm yung sukat niya galing sa kanyang posisyon na flat, ganyan. Mula sa sentro pataas, ang sukat na minimum na nilalagay ko is 17 cm pataas. Tapos yung kasunod niya naman, bali yung pangalawang tray na gagamitin ko, yung distansya na naman mula dito sa una, dito sa number 1 na tray sa taas pababa, ay nasa 14 to 15 cm naman. Hindi naman pwede natin masyadong ilayo, kasi nga gusto nating hindi natin masyadong masayang yung space, kasi nga inaano natin yung space nito, tinitipid natin ang space para hindi masyadong malaki yung magawa natin. Konti lang yung laman, tapos sobrang laki naman ang incubator box natin. Ayan. Yung pangalawang din, kung ilan yung unang tray natin dito sa taas, ayan, kung yung sukat ng space niya dito, allowance sa pag niya, sa pag incline, sa kanyang inclination. Yung pinakahuling tray naman sa baba, yun naman yung allowance mula sa kanyang pag-swing. Ayan, ganyan. Halimbawa nandito sa baba nitong tray yung ating hatcher, yan ang allowance din natin, 17 cm bago mag-umpisa yung top ng hatcher dito sa baba, para hindi matamaan yung mga itlog or sisiw na nandito. Okay, hindi siya kumalso, kasi kakalso yan pag inabot sa kanyang movement dito, sa inclination movement niya. Pag kumalso yan, siguradong titilapon yung ibang dyan, yung ibang itlog, lalo na pag malaking synchronous motor nilagay mo, talagang hindi mapipigilan yan, tatalsik yan. Hindi tulad ng maliliit na synchronous motor na pag kumalso, may kumalso sa kanya, babalik yung rotation niya sa kabila. Yung mga synchronous motor na mga malalaki, hindi talaga, kaya masisira itong tray natin, makakabasag ng itlog na nakasalang. Okay, ayan. Yung nagtatanong na ano ba talaga yung tamang sukat, walang masasabing tamang sukat sa paggawa ng incubator, lahat tama yon. Pero ito yung sikreto doon, itong tray, kailangan bago ka tabas ng plywood or kahit anong gagawin mong incubator box, dapat alam mo yung sukat ng tray. Kung wala kang actual na tray, dapat alam mo yung kabuuang sukat ng tray, para walang sayang sa ating materials na gagamitin sa pagbuo ng incubator. So ayan. So yung tanong na bakit kailangang maglagay nito, or kailangan ba talagang maglagay ng insulator foam, insulation dito sa loob? Okay, kailangan ba talaga yan? Una, kung sa pagpapapisa lang, hindi. Pwede kang gumawa ng incubator na walang ganito, walang insulator foam. Pwede yon, pipisa pa rin yon. Okay, hindi mo to masyadong kailangan. Kaya lang naglalagay ako nito kasi parang na-prolong niya yung life ng incubator
plywood. Okay, itong plywood na prolong niya yung life kasi nababawasan niya yung init na maaring dumampi sa ating plywood. Nababawasan lang, hindi naman sinasabi hindi iinit yan, iinit din yan syempre, pero nababawasan, kaya mas mababa ang tendency na tumuklap kaagad siya. Yun, mas matagal tumuklap yung plywood or incubator box na gawa sa plywood na merong insulator foam sa loob. Kung sa init yung pagbabasihan natin, walang problema doon. Kesyo merong insulator or wala, ganun pa rin yung init nun kasi nasa temperature controller yan at sa pag-calibrate natin. Okay guys, so ayan, lalo na sa mga walang experience na pagiging karpintero, okay, ito talaga ay dedicated ko po para sa inyo, mga idol, para may guide kayo. Basta wag nyo lang kalilimutan lagi na bago magtabas, i-consider nyo lagi ang sukat ng tray na gagamitin. Ito yun, hindi tayo pwede magsukat na walang basihan. Dapat magsusukat tayo sa plywood at magtatabas, meron tayong laging basihan para walang sayang sa ating materyales. Syempre medyo may kamahalan na ngayon plywood pa lang. Okay guys, so ayan, bali yung sa ilalim nito dalawang hatcher cage, yung simple lang na hatcher cage. Bali 20 cm yung i-consume na taas gamit ang dalawang hatcher cage na magkapatong. Okay, bali dalawa dito sa swing, yan, dalawa sila. Tapos sa baba naman, kunyari ito yung ating hatcher cage na parang hunos, parang drawer, yan, dalawa magkapatong sila. Okay, so ayan, sana makatulong sa ating mga idol dyan, na lalo na yung mga nagsusubaybay dito sa ating channel na gustong gumawa ng sariling DIY incubator. Ito po ay para sa inyo. Okay, para sa mga napadaan lang dito sa ating channel, okay, hinihikayat ko po kayong mag-subscribe at manood ng ating mga videos patungkol po ito sa incubator at sa iba pang video gaya ng Piso Wi-Fi Fendo machine at saka yung iba pang bagay na nai-upload ko dito na may kinalaman sa paggawa at yun yung naging content natin for this video. Once again, this has been DIY Mix Vlog. See you in the next video. Paalam!